Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, sudal kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman gabahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isa naman edisyon sang pagpalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adto kita karon sang Webes. Agosto 20 o kuna Agosto 14 tuig 2025. Excited kita sa holiday. Wala abi ang kalendaryo mo. Wala ang 21 sa aton sining kalendaryo. Atong mga sugod kag balamati all over Western Visayas, province sa Baclaran, Tique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subuman sa aton nga mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatamya tuman sing isa ka mayad-ayad nga adlaw ang aton nga mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers. Ang pagpalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa mabatid live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo subong man sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan kahapon nagpadulong sa syudad sang Iloilo si President Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi para pangunahan ang bagong tukod na ginpanami ng mga pasilidad sa PFDA Iloilo Fishport Complex. Ining modernong mga pasilidad mga biyan ang ginauman nga panami pa sa mga aktibidad sa nasambit iyang lugar. Ang complex ay may aras ng 390 kilowatt peak solar photovoltaic system gamit ang MIL 152 ka solar panel module. Nakib sa mga bagong pasilidad ang market hall, refrigeration kag cold storage building, pati na ang commercial kag administration building kag mga pampubliko nga kasilyas. Sa karon masobra 1,400 ka fisheries industry player na ang nagabenepisyo sa Iloilo Fishport Complex. Kinalauman ini nga magapabaskog pa sa sektor sa pangisdaan kag mas magahatag sa mas marami nga experience para sa mga mangingisda kag mga bisita nga nagapadulong sa Fishport. Haupod ni President Marcos, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
Samtang kaduhan sa pag-inaugurar sa bagong Iloilo Fishport Complex, ginpaunahan man sang presidente ang pagpadagdag sa nunaytuhay nga mga makinarya sa pagpanguma kag iban pa nga suporta sa mga mangunguma diri sa Iloilo. Kay mga Farmers Association sa Banwa sang Uton sa managbaton sa mga bag-o nga makinarya alin sa Department of Agriculture. Si Joel Sabio, presidente sang Santa Clara Farmers Association, kag Eduardo Arnibal, presidente sang Santa Monica Farmers Association, ang nagbaton sang tig-isa ka harvester para sa ila asosasyon. Sa ato nga pagpakalagay mga biyan, nabantayan ang listahan sa mga asosasyon nga nagbaton sang siniiyang nga mga bulig gikan sa aton nga national government, particularly from the Department of Agriculture. Samtang magkuha man kita sa pila ka mga updates gikan sa aton nga mga kopdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Update gikan sa Iloilo City Government kag Department of Health ang aton nga pagkakuhaon sa hindi lamang madugay. Magahata ba kita sa pila ka mga update mga biyan nanungod sa pila ka mga nagapadayong aktibidad diri sa syudad sang Iloilo, particularly ning Biodiversity Conservation Symposium sa Central Philippine University. Dungan sini mga biyan kahapon formal nga gilunsar sa Department of Environment and Natural Resources dari mismo sa syudad sang Iloilo ang Philippine Biodiversity Action Plan. Ano bala ang ining action plan 2024 to 2040? Nagpaano bala ini nahuman? Bantayan sa aton sini nga pagpangalagad. Pero antes kita magpatpat sa aton sini nga mga madalaguan nga mga balita mga biyan sa mga aga, mag-check ana kita sa latest update sa lakat sang panahon. Pila ka mga area ang ginulan subong iya nga aga, ibaloon naton sa Pag-asa Iloilo ang kabangdanan sini. Iti ang latest information naton ang Bagyong Goryo mga biyan na nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility, but it seems may ara pagid sang weather disturbances affecting sa aton sininga panyempo diri sa syudad sang Iloilo. Bantayan mga biyan ha sa hindi lamang madugay ang aton nga update sa lakat sang panahon upod ang Pag-asa Iloilo. Magahatag magita mga biyan sang pila ka mga dalaguan nga balita nasyonal. By the way mga biyan ha, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagperma sang act defining the scope and extent of the fiscal autonomy of the judicial branch of the government and for other purposes sa isa ka seremonya nga nagapadayon karon mga biyan sa Malacañang. Ini ang pagatawgon man nga Judiciary Fiscal Autonomy Act, isa ka layi nga nagatuyo nga mapabaskog mga biyan ang judiciary bilang isa ka independent kag co-equal branch ang gobyerno pinaagi sa pag-institutionalize ang fiscal autonomy as enshrined in the Constitution, pag-promote sang more effective kag mas madasig nga administration of justice sa aton nga pungsod. Tuwan sang siningalaying nga mapabaskog pa ang judiciary pinagi sa pag-fully exercise ng ilang constitutional fiscal autonomy at pag-allow sa ini nga maka-operate sang more efficient kag maka-deliver sang justice sa mga kauturan nato sang mas epektibo. Upod ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa seremonya karon sa Malacañang ang pila ka mga cabinet secretaries kag miyembro sang Senado, House of Representatives kag Korte Suprema. So bantayan mga biyan ha ang ining forma nga pagperma ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.
sang an act defining the scope and extent of the fiscal autonomy of the judicial branch of the government and for other purposes. Partner, basi pwede natin mapakita sa screen no, ang natalana karon nga pagpirma ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Nagasaka karon sa stage ang aton sining presidente. He is about to sign mga biyans ang sining paribag-ong layi with the aim to strengthen the judiciary bilang isa ka independent kag co-equal branch of the government. Kitaan mga biyan sa aton sining pinatamdan nga video courtesy of Radio Television Malacanang or RTVM. Ang pagtindog sa tubang siyang labesa ni President Ferdinand R. Marcos Jr. alongside Senate President Chis Escudero kag Supreme Court Chief Justice Gismundo. Nagdapermana ni Presidente Marcos mga biyan ang iniiyang layi. Ginalauman nato ng posible paghatag sa mensahe sa presidente hangot sa siniiyang pagperma sang layi. Again, ang ining layi amo ang an act defining the scope and extent of the fiscal autonomy of the judicial branch of the government and for other purposes, also known as the Judiciary Fiscal Autonomy Act. The signing of law mga abyan ha, nakuman nato ng pila ka mga changes as to how the Supreme Court and the Judicial Department, the Judicial Branch mga abyan, manage their own financial resources. Paano ini makadugang mga abyan sa pagpanami sa serbisyo sa aton sining mga korte, the Municipal Trial Court, Municipal Circuit Trial Court, ag Metropolitan Trial Court. Nagitaan sa subong mga biyan no, ang pagkamusta o kung shake hands ni President Marcos sa mga justices sa Korte Suprema. Most likely mga abyan ha, may ara sang igadulong mensahe si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. hindi lamang maduga. Anyway, while waiting sa aton sining mga balita mga abyan, may mga impormasyon na kahapon mga abyan, formal na dinpormahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang layi nag-postpone sang barangay kag sangguniang kabataan elections. Sa mga deserving kag performing nga mga barangay and sangguniang kabataan officials, this is a welcome development gift para sa inyo sining mga barangay. Pero sa mga sad to say, no, sa mga non-performing, mga tamad ng mga barangay official, I'm sure this is a bad news para sa ila sining mga pumuluyo. Anyway mga abyan, sa sining oras, nagapahayag na sa iya sining mensahe si President Ferdinand R. Marcos Jr. President Chis Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court, paano na naman?
how will Cheese pass his legislation? Speaker of the House, Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gasmundo, and the honorable Associate Justices of the Supreme Court, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. A warm welcome to Malacanang Palace, and it is truly nice to see all three branches of government under one roof, working together to strengthen our country's democracy and democratic processes. Democracy can only take root when every Filipino is certain that the law is the same for all, and that those who create, enforce, and interpret these laws do so without fear, without favor, and without anyone holding them by the purse strings. Today, through the signing of the Judicial Fiscal Autonomy Act, we are putting safeguards in place so that the judiciary can work more efficiently and more independently. Our Constitution already mandates the judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Appropriations for the judiciary may not be reduced by the legislature below the amount appropriated for the previous year, and after approval shall be automatically and regularly released. And this is why we continue to help the judiciary become secure in its resources and perform its duty to serve our people without any delay. Under this law, the proposed budget of the judiciary will go straight to Congress and shall be included in the national budget exactly as submitted. Every month, funds will be released automatically. The Chief Justice is authorized to augment any item and modify through on-bank resolutions the allotment of funds within the bounds of the law to where they are most needed, whether that goes to hiring more personnel, repairing courtrooms, advancing their systems to keep up with their times. In turn, the Supreme Court will report quarterly to the executive and legislative branches on how these funds are judiciously spent. This is how we promote transparency and accountability. This is how we do checks and balances. This is how democracy works, by respecting the role each branch plays, while exercising our duty to ensure that no branch acts beyond what the Constitution allows. We are also establishing a judiciary trust fund so the courts can tap their collected funds to address urgent needs. The Supreme Court can reorganize its offices, hire staff faster, and bring services closer to the people by decentralizing operations. Higit sa lahat, ang batas na ito ay para sa taong bayan. Kapag may sapat na pondo at malinaw na patakaran sa paggamit nito, magagawa ng hudikatura ng mas mabuti ang kanilang sinumpang tungkulin. Ang bawat kasong nakahain sa mga korte ay mapapakinggan at madidesisyonan ng walang takot at walang alinlangan. Kaakibat nito, matutugunan ng hukuman ang hinaing ng taong bayan na dumudulog sa kanila at matutulungan silang isulong ang kanilang mga karapatan. Mabibigyan din sila ng pagkakataon makamtan ang kalayaan, kapayapaan at hustisya. This law further strengthens the commitment of the executive to work alongside the judiciary as a co-equal branch of government. We recognize that each of us has a unique role, and yet we also have a shared responsibility to uplift Filipino people. Above all, let us always remember that even our smallest decisions can shape the lives of very many people and the future of the nation. This administration is committed to respecting the autonomy and authority of the Supreme Court as it discharges its constitutional duty to interpret the highest law of the land. This commitment thus calls on us to stay true to our Constitution, to champion integrity and fairness, and implement laws with prudence and foresight. I would like to take this opportunity to convey our deepest gratitude to the legislature for passing this very significant law. As we build a more progressive Bagong Pilipinas, let us ensure that the rights of our people remain secure and that every Filipino lives with peace, with dignity, with pride. Maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay ang Judikatura, mabuhay ang Bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. And now, may we request the
Napatiyan mga biyan ang naging minsay ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod sa iyang pagperma sa paribagong hagna nga nangayong isa na kalayi ang aton sining ginatawag nga Judiciary Fiscal Autonomy Act nga magapabaskog pa sa judiciary bilang independent co-equal branch ang aton sini nga gobyerno. Pinagi sa pag-institutionalize sa fiscal autonomy as enshrined in the Constitution, promoting a more effective and faster administration of justice in the country. Samtang sa aton sini nga mga balita lokal, magakuha kita sa mga oras mabiyan sa mga update gikan sa atong tukdanan sa Radyo Pilipinas News 2. Unahon naton ang update gikan sa Iloilo Provincial Government, particularly sa Iloilo Provincial Health Office. School-based immunization program hiwaton sa probinsya ng Iloilo umpisa Agosto tugtog Setyembre. Ang detalye sa balita sa report sa atong health beat reporter Lodi Miriam Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Target no sa aton nga Iloilo Provincial Health Office nga maghatag sa measles, rubella o kon MR, tetanus, diphtheria o kon TB kag human papilloma virus o kon HPV vaccine. Sama sobra lods 80,000 ka mga grades 1, 4, and 7 learners naton sa province of Iloilo sa pagkahiwaton nga school-based immunization o kon bakuna eskwela. I-breakdown naton lods no sa 80K naton no nga estudyante or learners nga target nga malabot sa bakuna eskwela. 27,000 sa ila ang grade 1, masobra sa 36,000 sa ila ang grade 7 kag masobra no sa 20 or 17,000 naman ka mga grade 4 nga babae nga learners ang target nga mahatagan sang HPV. Ang aton lods nga grades 1 and 7 magabaton ini sila sang MR kag TB vaccines while no ang aton nga grade 4 sang human papilloma virus vaccine. So according to kay Dr. Labis lods no antes ini bakunahan ang aton nga mga learners kinahanglan anay no nga mag-fill out sang consent form ang aton no nga mga ginikanan o kon guardian. So aside sini lods no sa consent form i-assess anay ang mga estudyante no sang ilaman nga health and at the same time no kun bala ang mga estudyante naton ang nakabaton una na no sa nga pila ka mga bakuna kiti sa aton nga mga tagpalamati no ang aton nga for example ang aton nga tetanus, diphtheria o kon ang TB naton lots ginahatag man ino sa aton nga kabataan nga less than 12 months. So lang tawon no sa ilang nga card kung pala nakabaton ini sila or antis ang paghahiwaton nga school-based immunization basi nakapadulong sila no sa private clinic o kung nakapauna na sila no pa bakuna. That's why nga kinahanglan malantaw anay no kag ma-assess no ang vaccine status man sang aton nga mga estudyante. Luyag naton lod si emphasize no nga antis ini bakunahan kinahanglan sang consent form sang aton nga parents o kon guardian. Lods, clarify lang naton. Ini ba lang bakuna eskwela limitado lang ini sa mga pampubliko nga bulutuan o kung covered man sini ang mga private school sa probinsya? Sa diri loads no sa nakita naton no may ara abi sang ginpagwa no nga order man no ang aton nga Department of Education. So nakita diri no nga for our public schools no and even ang aton nga DOH no nag-emphasize nga magalagaw kag ang atong Iloilo Provincial Health Office magalagaw no sa aton nga public schools. I see, pero hopefully no masararama man ang iban nga mga estudyante coming from the private school kay hindi naman manipuda kung manigara loads no nga may ara iya nag-eskwela sa private school by virtue of scholarship hindi man ya well provided ang ila sini nga mga kinahanglanon, hindi man maka-afford sing sini nga bakuna, pero naka-eskwela sa pribado nga eskwelahan bangod sa mga scholarship nga ila sini naangkon. Yes, correct ina Lotso. But sa aton nga mga ginikanan naman yo, pwede gid sila makapadulong sa aton nga mga rural health unit no in case nga wala pagid man na bakunahan ang ilang kabataan. Pero ang ini nga kampanya Lods no ang ini bakuna eskwela naton for public school, pero clarify naton pwede gid makakadto sa ilang nga mga tagsa ka mga rural health unit. Ayun, thank you for making it clear ha. Posible sa gihapon maka-access sa sining libre nga bakuna sa aton sining nga gobyerno ang mga estudyante coming from private school
galing kiti para sa mas madasig. Yes. Kumbaga daw ano lang hindi loads daw augmentation sa Yes. mga ako na Services. pang-boost pagin bala kumbaga sa pagpalabot sa serbisyo sa aton sini nga gobyerno. Yes, correct ina no kag balaan naton lods madamo sa aton man nga mga estudyante ang yara no sa aton nga public school. That's why nga ti kag iban lods no may ara kita abi sa mga areas no like GIDA naton no. Mhm. So isa ini ang tikang no sang aton man nga health department sang aton nga Iloilo PHO nga malabot no sa mga GIDA no ang mga estudyante naton para hatagan sa booster doses naton no sa bakuna eskwela. Lods madamo sa gihapon sa mga nag-hesitate no nga mag-angkon sa sining bakuna pero kapila na ni kabeses man gagin palampot sa Department of Health nga ang ini nga mga bakuna madugay na iniiya nga ginahatag even kita Yes. siguro the same vaccine mani ang nabaton sang kita mga estudyante pa. Yes, correct ina lods no hambagan ni Dr. Rodney Labis ang head sang aton nga Health Service Delivery Division nga tested and proven effective lods no ang aton nga mga bakuna. Ari pala lods ipabati lang nato no sa aton nga mga tagpalamati ang pahayag no ni Dr. Labis sa pila sa mga tikang no nga pagaubrahon sang aton man nga Iloilo PHO sa sinino nga bakuna eskwela. Pagod sa mga ginikanan parte sa bakuna eskwela program kag buligan nila kita nga makaubra sang master list sa mga kabataan for vaccination kag magka-facilitate sang consent form nga mapirmahan sang ginikanan o concordance nga nagapanugot nga mabakuna ng ilang mga kabataan. Kaupod sa aton RHU personnel ilang planuhan ang schedule sang bakuna sa mga eskwelahan naton. Ang ato naman health personnel sa RHUs magasuporta sa paghatag sa eksaktong impormasyon sa bakuna. Mag-assessment sila sa mga kabataan antes bakunahan, maghatag sa bakuna sa mga learners base sa master list kag consent form, kag mga-monitor sa mga kabataan nga gibakunahan kag magapasa sa reports sa Department of Health. Sa aton mga ginikanan kag guardians bilang tagapag-alaga, mas maayo gid nga maka-attend kita sa brown nga PTA meeting nanungod sa bakuna eskwela para nga makapamati kag makapaabot sa mga pamakutano naton kung may ara kita gusto pa nga dugang may walang impormasyon. Mas maayo man no nga mahatag naton ang mga importanteng impormasyon medikal sa atong kabataan sa RHU personnel para nga makabulig sa ila assessment at least makuna ng bata kaangay sa allergies, previous hospitalizations kag kung may ara balatian ihambal naton. Aton man siguro doon nga naintindihan man sa aton mga kabataan ang benepisyo nga mahatag sa bakuna sa ila kag sa adlaw sa vaccination schedule. Sigurado naton nga ang mga bata nakapahuway kag nakakaon sang maayo. Ang aton nga bakuna sa bakuna eskwela tanan libre kag inisubok ng effective kag safe para sa aton nga mga kabataan. Gani amon ginapangabay ang mga ginikanan naton na siguraduhon nga aton mga anak makapartisipar sa bunga bakuna eskwela para nga matagaan ang aton mga kabataan sa proteksyon kontra sa delikado kag makamamatay nga mga balatian nga nagalapta subong sa aton komunidad. Yun, there you have it, Lods. No, si Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO. So, pasalig niya, Lods, no, sa aton nga mga gintingkanan, no, nga ini nga effective, no, kaga, kumbaga, Lod, no, tested and proven na, no, ang aton nga mga bakuna. Ini bag-o nga gin-introduce, no, sa aton nga komunidad, sa aton nga kabataan, and you've mentioned gani, Lods, even basic kita, nabakunahan sini, no, sa gamay kita. So, according to Dr. Labis, libre kag effective. Kaga liwat na lang ipanumdum sa aton sini nga mga tigpalamati especially sa aton nga mga ginikanan nga hesitant nga magpabakuna sa ila sini nga mga kabataan normal lang ang Yes. mga Hilanat. instant reaction no? Pero again temporaryo lang ini kabaylo sang pangmalawigon nga proteksyon sa aton sini nga mga bata. Yes, sakto ina no ang ining hilanat Lods no actually no pero man kinahambal no sa aton nga health department nga kung hilanat no gilayon nga sugid ini no sa aton nga RHU personnel para mahatagan no sang immediate nga bulong kag sakto ina Lods no ini no ang hilanat magalawig 1 to 2 days no pero ang kalawig nga proteksyon nga ihatag sa bakuna sa aton no mapa-make sure gid naton sa aton nga mga kinikanan kag guardians. Ayun, madamo nga salamat Lord sa imong nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, mo yan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
There you have it, Mabian, ang update angot sa paghiwat, Mabian, sa ang bakuna eskwela o kung ang paghatag sa school-based immunization sa mga pampubliko nga brutuan diri sa probinsya sang Iloilo. Samtang sa sining nga oras magakuha naman kita sang update gikan sa Iloilo City Government, particularly sa nanging sesyon kahapon. Imbodo liwat naman nga na wadaan sang kahigayunan si Councilor Shin Mabilog makapalayag sa iya sining bahin na angot sa epekto sang real property tax upon RPT increase sa mga negosyo dari sa syudad sang Iloilo. Ikumpirma nato ng ining balita nagi sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jan, good morning. Good morning, Jay. Pila ka mga konsyal ang nagpakamalaot sa kay Iloilo City District Engineer Pakanan matapos ang hindi ni pagtambong sa patawag na Quadcom hearing sa nagdigad nga semana. Kag nagpatigayon sa privilege speech si City Councilor Rex Sarabia sa diin nga ilagin waswasan si Engineer Roy Pakanan kung nga wala ini nagtambong kay tikinanglan nila tani sang dugang nga impormasyon agud ibaloon ang status sang pila ka mga flood control projects, no, especially sa mga kabarangayan nga nagpalabot sang reklamo may kangtanan sa pagbaha nga ilan na experiensyan. Sa piyang kabahin, ang mga konsihal binutuhay man jeep kasunod sang pangabay kuntani ni City Councilor Shin Marie Mabilog nga magpatigayon sa privilege speech may kangtanan sa estado sang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon diri sa may bahin sa syudad sang Iloilo, inflation kag portion sina ang real property tax. Pero pagpatigayon sang recess sang aton sini nga konsyal nagilistoryahan na yang mga katapos sang sanggunian kag after sang recess ginhambal sang majority floor leader nga santo sa feedbacks kay sa desisyon sang mga konsyal hindi sila magpasugot nga mapatigayon pa sang privilege speech, no, si City Councilor Shen Marie Mabilog sa rason nga makaduha na iya ni kabeses nga ginhambal pagi mas sa mga previous privilege speech niya sa atubang sang sangguniang panglungsod. Susunod sa ila nga ti daw na discuss naman na sa nagligat sulit-suliton pa natin liwat daw hindi na kinahanglan kay tungod madamo pa sang naka-agenda nga mga topics, no, sa bahin niya sa aton siniya nga sesyon sang sangguniang panlungsod. Ipalayag naton anay una ang ining privilege speech kahapon ni City Councilor Rex Sarabia kag ang mga reaksyon sang pila ka mga konsyel kasubong ni Councilor Johnny Yang kag ni Councilor Romel Duron nga among chairman sa Committee on Environment kag among chairman sang Quadcom Committee nga nagpatawag sang hearing kung tani kaupod sa aton siniya nga district Iloilo City District Engineer si Councilor Rex Sarabia. To my attention that our OIC District Engineer of the DPWH ICDO has furnished a letter dated August 8, 2025 addressed to the Chairman of the Quadcom on Waterways, Councilor Romel Duron, a very unnerving and discomforting letter. In his letter, Engineer Roy Pakanan said, among others, that the Iloilo City Council does not have power to investigate in aid of legislation, that our investigation on waterways serves no legislative purpose, and that we have cherry-picked facts for political purposes, and that we have perceived biases, and that investigation as to all the private and public works along waterways is not in aid of legislation, but in aid of political demolition. In the said letter, the OIC District Engineer maintains that the aforementioned grounds
were his basis for his absence during the initial hearing of the Quadcom on waterways held last August 11, 2025. In the same letter, the OIC district engineer even mentioned that his office is exploring all available legal remedies to respond them to establish his defenses. If I was his lawyer, I would probably advise him to do the same. More so if he is guilty of any criminal or administrative offenses. But as a member of the August body, I am offended. I would like to remind the OIC district engineer that the members of the city council are all elected officials. Nabatian, no? Kung mabatian mo, Jeep, doon nagtaas ang tinor sang speech ni City Councilor Rex Sarabia. Kaya suno siya, na-offend gid siya sa terminolohiya nga ginpagwa ni Engineer Pakanan, nga ginhambal ni Engineer Pakanan nga isa ka political demolition ang pagtambong sa public hearing nga ginpatawag sang Quad Committee sang City Council. Di bilang elected officials nga hindi man siya pagpolitikahon kay una-una hindi man siya elected, kag ang ila naman niya nga maklaruhan sila in aid of legislation sa kung anong mga status sa mga proyekto sang syudad sa flood control projects. Pero makapila na ka beses nagin-invite siya pero wala gi siya makatambong sa hearing bisan pa sang time pa ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, rason nga gindeklara ini siya gani nga persona non grata. Kag namuno kahapon ni Councilor Duron nga tido amo manatani ang himuon nila. Ugaling kay during the session nakabaton sila sang importante nga mensahe pagi sa cellphone, Jeep, wala ta kabalo kung chat or text nga si Engineer Roy Pakanan gin-relieve bilang Iloilo City District Engineer sang DPWH, no? Si Councilor De La Llana ang nag-anunsyo sini gin-confirm ni Councilor Duron, pero iniya ginapanginwala ni Engineer Roy Pakanan kay dapat it must be supported by a document nga ginpapanaog bala Jake, pero wala man sang nabaton pa iya suno sa kay Engineer Pakanan, wala pa siya nabaton sang official kay kinahanglan mo giniya sang official communication if ever nga mayara sing kasubong sina, no? Pero ti sila yang mga konsyal may mga information man sila na ginhambal nila nga muna ang natabo. So medyo doon na interrupt gawa kay ti ma-motion pa tani ito siguro. Wala ta kabalo if ever nga ma-motion sila nga to declare persona non grata. Kay ti nakamuno man si Councilor Doron mo kag si Majority Floor Leader Rex Sarabia, pero sang time nga to tito kumbaga daw nagwa nga daw hindi naman need kay na-relieve siya that time during the session. Pero suno kay Engineer Pakanan, nga wala pa kayo ma-relieve, wala ko yat na baton. Wala ko na baton nga ini communication halin sa mataas nga pamunuan sang DPWH. Kaya considering dyan nga ti amo ng development karon no, may ara sang denial o kuna pag-clarify from Director Pakanan nga wala iya sang formal nga letter kung dokumento stating sang iya sini nga pag-relieve. May ara pa sang panibago dyan nga hearing o kuna pag sinapol ang Quadcom para liwat nga maimbitahan si Director Pakanan. May posible nga may mga follow-ups pa ini, no? Kag daw tagaan nila liwat sang tsansak puntani si Engineer Pakanan, pero to sa development subong wala ta kabalo, no? Kung sa ilohon gid man siya or halinon siya sa pwesto, pero damo sang investigasyon subong ang aton sini nga council. Ang isa kagapon sa mga natalupang naton kay bisan si City Councilor Shane Marie Mabilo nagpabor siya no nga kinahanglan ni Engineer Roy Pakanan nga mag-appear. Kay ti in aid of legislation kag ang mga pamangkot bala direkta nga masabat siling ni Councilor Mabilo
Oo, manina nang maayo ina nga mas maayo gitani nga makatampong siya. Natapos man dayon ang atong privilege speech hasta nga naglisensya siya nga ma-privilege speech siya pero wala naman siya gin pasungdan ginpasugtan sa mga katapos ang konseho pero tigin accept man at hindi ka mo wala mang mahimo kay santo sa internal rules nila nga ti botohan no ang motion kung ma-privilege speech yan kag wala ini nagdaog Jay. Yun. So kabay no nga mahatagan sa kasanagan kiti hindi man lang niya involved diri ang mga politiko o ng mga konsihal naton kag ang aton sini nga city district engineer but ang magbenepisyo gid kung mayara sa transparency sa aton sini nga mga katapo sa ICDO amo man ang mga pumuluyo nga nagabenepisyo o kung posible nga mahalitan o kung mahulan sa siniya nga mga proyekto. Pwede ta pa Jeep o pamatian naton la ang mga dugang malipot ang gid no nga mga pahayag sa iban nga mga konsehal para mapatian taman sila kay si Councilor Sarabia lang to na play naton ang iban pa diri nga nagtugda man no sa ilang nga mga reaksyon sa nangin no show no ni Engineer Pakanan sa ilang Quadcom hearing. With all due respect to the city engineer, with the OIC, si City Councilor De La Llana, invite him to the next. Is this verified information? This was verified information. Councilor Meldron, but I give later on with the floor to the members of the council. But as per Councilor Duron, he was relieved. But this should serve as a warning for future public officials of the National Government Agency. Actuations like this compel the City Council to force laws. People. So gin-confirm ni ni City Councilor Doron Jake ang impormasyon na to si Councilor Doron Nagambal nga niya na-relieve na siya. Di kumbaga na interrupt na ang statement ang follow-up mga statement ni Majority Floor Leader Sarabia. Si City Councilor ni De La Llana naman. Good morning, gentlemen from Haro. Thank you very much. I just wanted to inform this body that as of this moment, Engineer Roy Pakanan, inkakas na bilang District Engineer sa Iloilo City District Engineering Office. So kung diin man siya subong, kung ano man o Braya, I wish him all the best. Pero he's not off the book. Madam Chair, kadamo sang pamilya, nga nagka-apektuhan sa baha. Kadamo sa mga individual, may napatsa na gani. Tapos ang gin-invite sa City Council, ang balo niya lang, ginapolitika siya. Hindi man siya politiko. Tapos kamo, gidiya sa laptop, Madam Chair. So nabatian Jeep ang mga reaksyon sa mga konsyal naton. So nabatian naton duwa ka konsyal ka po nagsilinga, ati wala na siya, nagambal pa ganing kung diin man siya. Wish na lang niya ako nung all the best siling ni Councilor De La Llana. Pero ato yung confirmation ako lang gid no through social media siguro or gin-send sa mga Viber group o kung sa Messenger o sa text. Pero kung dokumento wala pa sang official nga ginpakita no ginkakasya sa pwesto bilang Iloilo City District Engineer Jay. Kahapon na ready si Secretary Bunuan no timing kuntani to verify kung may ara gid man sang nasambit yang order but it seems no wala ini na pamangkot kahapon sa mismo nga Tiglicom Gen. So subject ini sa aton sining regional office no kay dara nag-report si Engineer Pakanan kung may mga movements giman gidara ti laban-laban sina mabalaan nato ina no kung mayara ni sang official nga mga dokumento giman nga i-release nagikan sa Department of Public Works and Highways kay sila yang official sila yang naga-desisyon siniya kag ang communication proper communication ara sa natungdan nga ahensya. Maraming salamat Jen sa imong nga balita. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Ginal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas, Radyo Publiko,
Radyo Pilipinas. Oras mga biyan, alas 9:49 na sa aga sa gyapon nagapamatang mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagaban pa. Samtang speaking of infrastructure project mabiyan sa Facebook post ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Iya naging pakibahin nga sa iya nga pagbisita sa Iloilo kahapon. Kita niya ang mga delayed kagpalpak na mga flood control project na mas nagpalala sang pagbaha. Bangod sini gimanduan niya ang DPWH nga para baton kag i-blacklist ang mga palpak na kontraktor. Sino naman sa Presidente sa ating mga kababayan na upod niya ang mga ini sa away kontra sa katiwalaan kag pagbaha. Iyang giniganyo ang tanan ng mga Pilipino i-report ang mga anomalya sa sumbong sa Pangulo.ph. Buga pa sa Presidente. Ululigay kita sa paghulag para sa mas hilway nga bagong Pilipinas. Sa mga ginbisita sa Presidente ang flood mitigation project sa Iloilo City Section 9 and 10 project sa Distrito Sangharo. Alas 9:51 na sa aga. Ang update natin mga biyan ha, may kang tanan sa nagapadayang karong aktibidad sa aton sining DNR sa Central Philippine University, particularly ang Biodiversity Conservation Symposium. Bantayan na lang sa buwas ng edisyon sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kagaban pa. For the meantime, it's time to say goodbye. When nagkita sa oras, kinabili sa atin sining pagpalagad, dito na gilamang kuto ba itong edisyon sa mga adlaw isang Webes, Agosto 14, tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kami Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong alagad, JP Herbas. Madamong na salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.